Pasensya na ho. Ay, ingat ha. Ayoko ng abala. We're here to enjoy. We're here to have fun. Di kailangan magyabang. Ride your pace. Gets? Baba mo yung emosyon ha. Ayoko man makisawsaw pero sadyang nandyan na talaga yung sitwasyon. Usapan kasi namin ni Yana was after ng upload ng apology niya, delete niya na yung video nung road rage niya. Tapos, just let people see the public apology then delete everything na regarding Zambales or whatever na tungkol dyan sa mga issue niya na yan. Pero nakakalungkot lang kasi May 2, alauna na ng tanghali. Naka-up pa yan. Nagawa ko na yung lahat ng kaya kong gawin para lang hoping at least bumaba man lang yung tension. Kasi sa totoo lang, kaya kami namundok. Kasi payapa eh. Yun lang yung gusto namin. Payapang buhay, nag-e-enjoy, alis sa toxicity ng mundo. Yun yung mga rason bakit kami namumundok. Ngayon, explain ko na lahat from the very beginning ng Zambales trip namin. So, nagkaroon ng event si Rendon, which is yung motivated na ride papuntang Coto Mines. Dumami influencers na sasama and kasama kami doon, na-invite kami. Na-invite din si Yana, si Yang, si Madam Blight, mga newfound friends namin nandun, sila Bay, sila Yuri, si Ali, si JB. Ang dami na na-invite, sobrang dami na-invite na to the point na since magkakakilala naman kami, Yana and Yang, sabay-sabay na kami pumunta doon. Una sa lahat kasi naka-dirt bike si Yang, sampa ng pick up namin yung dirt bike niya. Pangalawa, walang motor na pwede off-road si Yana. So, pinahiram ko ng motorsiklo. Kasi dami naman naming motor and gusto ko ma-experience niya yung sarap ng buhay na walang tensyon. Kumbaga ako, pare, gusto kong i-share yung sarap ng buhay na walang kaaway. Yun talaga. Yun. Kaya nung sinabi niya wala siyang motor na gagamitin, pinahiram ko. Sinampa din namin ulit sa pick-up. 3 dirt bike yung dala namin going to Coto Mines. All throughout Coto Mines, everything was good. We all had fun. We shared stories. Tapos, yung mga picture na kumakalat regarding kaya matibay si Yana kasi kasama si Sen JV. Totally different scenario, situation, and totally different event and days yun. Nasa Zambales kami for 2 things. Una, pumunta ng Coto Mines kasi for the event. Pangalawa, pumunta ng Mapanuepe kasi tagal ko nang gustong pumunta doon na wala lang timing. Long story short, this was the perfect time. Coto Mines, Rendon, Sen JV, and all of the other influencers that were present there all had fun, no tension, toxicity. The next day, nag-camp kaming lahat. Actually, pare, first time ko nakita nag-camp si Sen JV and hands down, he was there. He had fun with us and we had fun with him. Everybody took a separate route. Sila may different na. Kami bound for Mapanuepe. Gusto ko lang linawin, ako na ang lilinaw. Di namin kasama si Senator JV Ejercito at si Rendon. And kung kasama man namin siya, definitely mas mag-iingat ako eh. Ayoko ng tensyon at lalong-lalo na kung may kasama ang senador, bakit ka gagawa ng kalokohan, di ba? Long story short, wala kaming kasama na may pangil, na may backer. Simpleng rota lang yun, pare. Gusto lang namin mag-enjoy dun. Now, ng dirt bikes sa lahar, or sa loose na sand, you need to build up speed in order for you to ride safely. For balance, andyan lahat yan. So, kailangan mo ng konting speed lang. Hindi mo kailangan magmatuli ng rat-rat. Absolutely most certain part of riding in sand or lahar is you need speed para makabalance ka. So, pinauna namin sila. Nauna na sila. Kami, 3 kaming sasakyan, nahuli kami. Lahat kami 4x4 naman, kaya medyo kaya yung rota. All throughout this time, nag-enjoy kami sa kotse. Pagdating namin doon sa bridge, kasi hindi alam ng mga boys ko. So, ang nagmomotor ay si Richard, si Von, tapos si Yana. So, 3 silang nakamotor, 3 kaming SUV, going to Mapanuepe. Pinauna na namin. Nung nakita kami, kinausap ako agad ni Richard na road rage si Yana. Ano nga akong ginawa? Hindi ko naintindihan kung anong ginawa basta nagkasalubong. Ang ginawa mo, pinigil ko na. Siya po yung makita nyo sa video na naka-green helmet na umawat. Pinigil na niya. So, ano nangyari? Umalis na. Nag-sorry ka? Oo. Okay, good. Pasensya na ho. Okay, boss. Pasensya na, bossing. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Pasensya na po. Pasensya na po. Kala nyo naman sarili nyo yung daan. Pasensya na po, bossing. Sorry po. Ayos ka.
Yun lang naman na importante. Sorry tayo kagad, walang maaabala. That's it. Ganon kami, lagi. Nanggaling na kami sa buhay ng toxic, sa buhay ng laging galit. Hindi ko gustong balikan yun. At napakasarap ng buhay ng walang tensyon, walang kaaway. Sinasabi ko sa kanila yan, paghihiwalay sila sa akin. Maraming beses yan, pagkahihiwalay sila sa akin. Tol, walang mayabang, walang makikipag-away. Hindi tayo magpo-provoke, de-escalate. Yan ang lagi kong bilin kahit panoorin nyo lahat ng vlogs ko, lalong-lalo na sa YT, kasi nandun yung mga buong videos. Oy, Bon, Justin! Oy, pakabait kayo ha! Pakabait kayo ha! Huwag kayong kupal dyan ha! Tol, pag may mga kasama kayo dyan, ayoko nang bubulastog kayo ha! Baka bubulastogin nyo yung mga tao dyan ha! Magpakabait kayo ha! Ayoko nang nagsisimula ng away ha! Hindi magalang kayo dyan ha! Pakabait kayo dyan ha, boys! Ay, ingat ha! Ayoko nang abala. We're here to enjoy. We're here to have fun. Di kailangan magyabang. Ride your pace. Gets? Baba mo yung emosyon ha. Kaya never kaming nanggulo sa bundok. Dumating kami sa Mapanuepe. Akala ko okay na lahat. Walang signal. Enjoy nature. Hindi ko alam, mamaya-maya nag-i-edit to si Yana. Pinakita sa akin yung video. Sabi ko agad, kung ako yan, hindi ko na i-upload yan. Unang-una sa lahat, dahil tayo dito. Pangalawa, hindi na ako yun eh. Hindi ako magmamalinis. I had a few bad days before. Pero yun nga sabi ko, hindi na ako yan. Galing na ako dyan. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko upload yan. Pero kuya, kaya ko naman eh. Sabi ko, kung kaya mo yung bash niyan, so be it. That's you. Nakahanap ng Starlink ang mga sangkatauhang kasama ko na nabwisit ako bakit may Starlink doon. Na-upload. Ako, hindi ako kumuha ng whatever, ganyan. Hanggang maya-maya, isa sa mga kasama namin na hindi ko nababanggitin kasi hindi sila sanay sa buhay social media. BK, nakita mo to? Pinakita sa akin. Diyos ko po. Ito na yung sinasabi ko. So, nagsimula na doon. Parang sa akin, si Yana, what to do. Kasama namin yung tao eh. Never ako nang iwan. Kung tama tayo, tama tayo. Pero mali eh. Mali. Isip ako, tagal ako mag-isip pare. Ang hirap nung ganyang sitwasyon eh. Sabi ko, delete mo na yan. Kumagana pa din. So, sige, buhay mo yan. Ako, parang nasa Mapanuepe na ako, enjoying ko yun. Pagbaba, boom, nagulat ako tol, sabog yung... Sabog na. So medyo dito na nagsisink in kay Yana. She's at fault. Lumapit sa akin yung bata. Sabi niya, kuya, ano ba yung pwedeng gawin? Sabi ko, hingi tayo ng sorry. Personal. Nanginginig yung bata sa takot. Ginisa ko na, pinagalitan. Kasi yan yung perfect time eh. Yun yung perfect time pag natatanggap na ng isang tao yung mali niya. Pasok mo yung lesson sa utak niya. Kasi habang mataas yung pride, mataas yung ego, para ka lang nakipag-usap sa lasing. Wala kang mapapakinggan yan. Jumping to the time, magsusorry na. Sige, puntahan natin. Hanap tayo mga tropa. Pwede tayong tulungan. Makikita si Kuya Jimmy. Kuya, hindi ko kaya. So kaya ako nandun sa vlog. Nanginginig na siya. Kasi yung galit ng mundo, tapos yung galit ko, nanginginig na siya. Yung sinasabi niyong scripted, yung pag-iyak niya, umiyak talaga yan. So, ako na nag-video, so on so forth. Ako nag-explain. My intentions were just to ask for apology. Kasi mali eh. We will ask for apology. Consequences after, kung magkakaso sila, kung magano, whatever, nasa sa kanila na yon. They have all the right. Kung masampal ka dyan, tanggapin mo. Kung murahin ka dyan, tanggapin mo. Kung pagsisigawan ka ng buong barangay nila, tanggapin mo. Tayo, manghihingi lang ng sorry. So, I was there para samahan siya kasi natatakot siya. And believe me when I tell you na natatakot siya. Nandito na, hindi mo na ma-rewind yan. Harapin mo at sayawan mo yung pinlay mo na musiko. So that was the only reason kung bakit nandun ako sa video na humaharap sa inyo. Hindi na kaya nung bata humingi sa akin ng tulong, hindi ko iiwan yan. Kasi galing na ako dun sa point na walang tumutulong eh. Ayoko nung ganung pakiramdam. Buti na lang tol, nandyan ang Diyos. God help me through those times. Hindi ko lang maintindihan ngayon, bakit yung intention na yun, ako pa yung mali. Kung mamasamain nyo yun, that's you. Okay, hindi ko kayo makokontrol dun. Pero ginagawa ko tong side of the story ko kasi hanggang ngayon, naka-up yung mga video. I gave all my best. Ang tanging hiling ko lang, burahin lahat ng tungkol sa Zambales. Nang matapos na, hindi magda-die down yung issue, pero yung sa atin nagawa na natin yung hanggang, kumbaga yun na yun eh. Yun na yung dulo ng kaya nating gawin. Ask for apology and delete everything. Ngayon yung mga gagawin nila, kung hindi tayo patawarin, right nila yon. Kung magkaso sila, right nila yon. Kung murahin ka nila, right nila yon. Sila yung naabala eh. Hanggang ngayon, tol.
Kaya napipikon na ako. Yan o, 138 up pa din yung video. Ngayon, nagmumukha akong konsentidor. At lagi kong sinasabi, hindi tayo nangungonsinti ng mali. Kaya eto, hanggang dito lang po ako. Ito na yung makakaya ko. At kung ano man moving forward, ang mga gagawing desisyon ni Yana ay sa kanya na po yun. All I can do is up to him. Nagawa ko na lahat. Ito na yung dulo ng bridge ko. It's up to her kung may pumasok na mga tinuro ko sa kanya. Hanggang dito lang yung kaya ko. Kung mamasamain niyo po yung pagtulong ko sa isang tao na lumapit sa akin, then okay lang po. Pasensya na. Yun kasi ako eh. At ito yung pangangatawanan ko na hindi ko ipagdadamo sa ibang tao. So, yun lang. Sana kita tayo ulit sa bundok. Napakasarap ng pakiramdam doon. Kasi ito yung mga bagay na iniiwasan namin na wala sa bundok. Sobrang sarap ng pakiramdam. Sobrang sarap makipagkwentuhan sa mga lokal. Sobrang sarap makipaglaro sa mga bata doon. Kung ano yung iniiwasan namin, yun pa yung mangyayari. Pero siguro lesson din sa akin to. Sana lang naintindihan nyo kung bakit nandun ako. I was never chasing for clout. Never ko intensyon na pambastos ng tao. Well, in fact, gusto ka namin what is to de-escalate and somehow ease the tension. Hindi ko lang paano tapusin to, pare. But that's it. Thank you. Umabot kayo dito.